Hello kasangga! Kumusta po ang inyong gabi? Ang gabi tayo ngayon at half day lang kaya pauwi na tayo. Pero akong ikikwento na isang realization. Sa realization na yon, talagang mapapaisip ka na kung tama ba yun o hindi. Kasi sa buhay natin marami tayong mga ginagawa Marami tayong mga sinusubukan Na-realize ko kasi na parang madalas akong napapagod. Na-realize ko na pagka ikaw pala yung kakaedad na nga rin talaga, yung katawan mo na dati carry mo lang, na kahit magpagod ka, kulang ang tulog mo. Pagka yung kabataan mo, okay na okay pa Kahit nga minsan halos wala ka talagang tulog, kaya mo pa pumasok sa trabaho So dumadating pala talaga sa time na pagka yung nagkakaedad ka na, hindi na rin talaga aayon sa'yo yung mga pinagagawa mo. Ako kasi naramdaman ko ngayon parang madalas din akong napapagod gawa ng hindi kasi ako mapakali rin Gusto ko lagi akong may ginagawa, ganun. At minsan sa dahil nga sa ginagawa kong ganun, feeling ko parang napapagod ako na yung katawan ko mismo. Yun yung napapagod sa. Hindi ako napapagod sa ginagawa ko. Kasi gusto ko yun Pero yung katawan ko mismo ang nagsasabing pagod. Nagigets niyo po yung ibig mong sabihin. Gusto ko yung ginagawa ko, talagang yung ginagawa ko sa buhay, gusto ko yun. Pero mismo yung katawan ko nagsasabi na pagod ka, ganun, di ba? Yung parang yung katulad ng minsan yung gusto mong gawin nasa isip mo na lang, di ba? Halimbawa sa pagka-basketball, di ba? Usong-uso yan na pagka medyo nagkakaedad na tayo, sa isip mo na lang na kaya mo Pero sa physical na katawan hindi mo na kaya tumakbo di ba? Ganun din ako ngayon. Madami akong gustong gawin, pero yung katawan ko mismo ang umaayaw. Hindi ito usapin kung gusto mo o hindi yung ginagawa mo. Ako personally, gusto ko yung ginagawa ko. Pero yung katawan ko mismong nangangayaw. Kasi dahil nga nagkakaedad na nga rin tayo, hindi naman na tayo, kabataan, hindi naman tayo bata na kayang-kaya pa yung ating katawan. May mga nararamdaman na rin tayo. Kaya nakakapagod din talaga sa katawan. Yun lang yung na-realization ko na habang bata pa tayo o habang malakas pa tayo, samantalahin din natin, wag nating sayangin yung mga oras na meron tayo. Kasi pag dumating sa point na yung katawan mo na mismo ang nangangayaw dahil sa ating edad, wala tayong magawa kahit gusto pa natin yung isang bagay. May mga time kasi na maisip mo na lang na kung sana maganda yung pakiramdam ko, nagawa ko sana yon. Kung sana wala sana akong nararamdaman na ganito, kayang-kaya ko sana yon, di ba? Kaya sa mga nakikinig ngayon na maayos ang katawan, malakas ang katawan, walang malubhang sakit, as in physically maayos kayo, pero puro kayo reklamo sa buhay o puro kayo reklamo sa paninisi kung kani-kanino dahil sa kung ano man yung sitwasyon mo sa buhay mo ngayon, baguhin mo yung kasangga. Dahil maraming tao na gusto sanang gumawa ng mga bagay, pero dahil sa ang katawan nila ay mismong nangangayaw, hindi na nila magawang gawin yung bagay na yon. Alam ko, hindi lang ako nag-iisang ganon. Sa dami na ng mga nauna sa atin, mga naunang tao sa atin, alam ko na puro ganon ang problema na once magkaedad ka na nga rin talaga, kahit gusto mo pang gawin yung isang bagay, pero dahil may nararamdaman ka na, may sakit ka nang nararamdaman, hindi mo na talaga magawang gawin pa yun. Kahit gustong-gusto mo sana. Kaya ngayon, na-realize ko nga na talagang sinasagad ko din yung pagkakataon na kaya ko pang kumilos. Physically, kaya ko pang gumawa ng mga bagay na gusto kong subukan. Kasi once na yung katawan ko ay hindi na kayang sumubok sa mga bagay-bagay, at least man lang, wala akong pagsisisihan na sana balang araw. At least man lang, wala akong sa pagsisisihan na dapat pala ginawa ko yun nung araw nung malakas pang katawan ko. Kasi ngayon, ginagawa ko na yung gusto kong subukan. Kaya nalalaman ko naman tuloy ngayon, yung mga bagay na hindi pala para sa akin yun. Hindi pala, iba pala sa iniisip ko. Kasi sinusubukan ko yung mga bagay sa pag-a-action. Ayaw ko lang kasi dumating yung araw na may regret ako sa sarili ko. Dati pa naman din kasi, maraming way back nung mga kabataan ko pa, nung medyo nasa tamang edad na rin tayo, pero bata pa tayo. Marami na akong gustong gawin noon, pero na pipigilan yun ng takot,
napipigilan yun ng pag-aalala. Kaya hindi ko nagawa yung mga bagay na yun sa buhay ko. Na somehow ngayon, medyo may regret ako doon na ba't kasi hindi ko ginawa yun nung panahon, nung araw. Kaya ngayon naman, sa edad ko ngayon, sa estado ko ngayon, ayokong dumating sa point na balang araw na yung kaya ko sanang gawin ngayon sa sitwasyon ko ngayon sa buhay ko, hindi ko na naman ginagawa. Dahil kung sa anumang kadahilanan. Ayokong dumating yung time in the future na pagsisisihan ko na naman. Tulad ng mga maliliit na bagay nung kabataan ko na sana ginawa ko pero hindi ko rin ginawa. Yun lang yung naging realization ko sa buhay. Minsan maraming tao na nakikita natin na sa palagay natin parang sobra na yon, yung tao na yon parang masyadong busy sa buhay. Pero hindi kasi natin alam yung kanilang mga pinaghuhugutan eh. Hindi kasi natin alam kung saan sila nanggagaling eh. Tulad nga ng nasabi ko sa inyo na iba-iba tayo ng realization sa buhay. Ako ang pinasasalamat ko lang sa Diyos na maayos ang aking katawan, maayos yung aking pakiramdam. Kasi ang daming tao ngayon na may sakit, may malubhang sakit. Ang daming tao ngayon na gustong maglakad pero hindi makalakad. Ang daming tao ngayon na gustong makakita pero hindi makakita, di ba? Ang daming tao ngayon na gustong guminhawa sa buhay pero mahirap pa rin talaga. Kaya naman ako sa buhay ko, hindi ko sinasayang yon dahil blessed na ako, super blessed na ako na nakakakita ako, nakakalakad. At super blessed na ako na yung buhay ko, ay wala akong nararamdamang ng kahit na anong malubhang sakit. Kaya sa akin, super blessed na yon more than pa sa kung anything na ano dito sa mundo. Yung palang may maayos akong kalusugan, super blessed na ako nun. Kaya talagang naniniwala kasi ako na yung bawat segundo at bawat oras sa ating buhay ay mahalaga. Kaya nga sa mga panahon na ito ay talagang ginagawa kong sobrang busy rin yung sarili ko dahil ayaw kong dumating yung araw na pagsisisihan ko na naman na may mga spare time naman ako, may mga oras ako na bakante pero hindi ko nagagamit sa hindi makabuluhang bagay. Mahirap ngayon ang buhay, ang hirap kumilos, ang hirap ng ating sitwasyon. Walang madali sa ating buhay kahit siguro yung taong nakikita natin na feeling natin maalwan sa buhay. Panigurado ako meron din yung dinadalang mga problema. Ang magagawa lang natin, hanapin natin sa sarili natin yung maliit na bagay kung bakit kailangan pa rin nating magpasalamat. Hanapin natin yung maliit na bagay sa buhay natin na hindi natin napapansin na sa ibang tao pala ay sobrang malaking blessing na yun na kung magkakaroon lang sila ng ganung bagay sa buhay nila. Ang kalaban kasi natin dito, yung patuloy tayong magkumpara ng buhay natin sa iba, sa ibang tao, na nakalimutan na natin na ang buhay dito sa mundo ay puno ng problema. Puno ng kanya-kanyang suliranin. Kung malalaman mo lamang na yung taong hinahangaan mo, akala mo wala nang pinoproblema, baka pag binigay ngayon sa iyo ang buhay nun, hindi mo makayanan. Iba-iba tayo ng lakas, iba-iba tayo ng pagwiway sa kada suliranin na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ang tao may iba-ibang pagsubok, di ba? At sa iba-ibang pagsubok na yon, doon tayo nahuhubog bilang tao. Kasi ang buhay talaga sa mundo, wala na isang tao na hindi namumroblema. Kahit sobrang yaman pa ng tao na yan, sobrang daming pera, may problema yan. Kasi sabi nga, at pinaniniwalaan ko, na pag ang tao walang problema sa mundo, baliw ka. Wala ka sa tamang pag-iisip. Pagka wala kang problema. So ngayon, kasangga, kung namumroblema ka, pasalamat ka dahil maayos pang pag-iisip mo. Kasi sa oras na nawalan ka na ng problema, isa lang sinasabi ko sa'yo, baliw ka. Wala ka na sa tamang pag-iisip. Kaya sa halip na magreklamo, magpasalamat pa rin sa Diyos kahit sobrang pakiramdam mo, ang bigat na ng problema mo ngayon, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Dahil binibigyan pa rin tayo ng malinaw na pag-iisip. Alam pa rin natin ang tama at mali. Alam pa rin natin kung ano ang masama at mabuti. Alam pa rin natin kung paano tayo maayos na mag-iisip. Dahil sa oras na nawalan ka na ng problema, isa lang ang nasisigurado ko, baliw ka na. Kaya pasalamatan natin kung maayos pa rin tayong nag-iisip, maayos pa rin tayong sumusolusyon sa mga problema kahit sa sobrang anong sitwasyon natin ngayon, sobrang lugmok man natin ngayon, magpasalamat pa rin tayo dahil
hindi pa rin tayo binibigyan ng taling talagang wala na tayong problema sa mundong ito. Dahil pag nangyari yon, ibig sabihin lang bumigay ka na. Bumigay na yung pag-uutak mo at pag-iisip mo. So yun lang ang gusto ko lang iparating. Magpasalamat tayo sa lahat ng bagay dahil naniniwala ako na lahat naman ng problema sa mundo, may solusyon yan. Lahat ng problemang dinaranas mo ngayon, magiging kwento mo na lang yan balang araw at tatawanan mo na lang yan. Dahil wala pa akong nakitang problema sa mundong ito na hindi na solusyonan. Sana ganun ka rin kasangga. Sana ganun rin yung pananaw mo sa buhay. Dahil kahit sa sandali ng kalugmukan mo ngayon sa buhay, mas sobrang dami pa rin ng dapat mas marami ka pa rin sobrang blessings na kailangan mong ipagpasalamat sa ating may kapal. Yun lamang po. Maraming salamat, Jumil Ignacio. Hanggang sa muli.